Hi guys, yan, Daddy is here. Last night, we've talked about some of the basic things that you need to understand when it comes to video editing, specifically in a filmmaking edits, no? Napag-usapan natin yung mga kinakailangan kagabi, no? Ayan, nandyan sila Hana, nandyan sila Jato, andun sila Cassie, and yun nga, si Abby. Hindi ko na ma-mention lahat, pero napag-usapan namin yung full scope kagabi. And last night, we've also talked about or discussed yung tinatawag nating the basics and the fundamentals of video editing. So, literal na basics and fundamentals yung pinag-usapan natin kagabi, and those basics and fundamentals na yon ay sila yung mga bagay na magbibigay ng touch of film-like editing na kinakailangan ng bawat editors. So, question, bakit nga ba natin pinag-usapan, no, yung mga basics na yon? Yung sagot ay simple lang. Kadalasan kasi, dahil sa mindset ng isang editor na gusto niya maging fancy yung editing niya, nakakalimutan niya yung basics and fundamentals na kinakailangan para sa pag-i-edit niya. So, ganito kasi yung case, no? Most of the times, nagmumukhang awkward or unnatural yung video editing. In some of the cases, no, much worse pa nga yung nangyayari. Nagmumukhang trying hard, no, yung edit ng isang editor. So, yun yung reason kung bakit din-discuss natin to. Ang gusto natin mangyari is maiwasan natin yung awkwardness or yung unnatural or even yung trying hard outcome ng edits ng bawat video na gagawin ninyo. So, kagabi, we start off with number 1 is yung understanding the whole concept of the video that you are editing. So, bilang isang editor, it is very important that you know kung ano yung ginagawa ninyo. Alam mo kung ano yung dapat na maging outcome at alam mo kung ano yung genre ng film na ginagawa ninyo. Every genre kasi has their own mood, pacing, and even the necessary cuts and transitions na kinakailangan para ma-project mo, no? Kung ano yung kailangan makita ng viewers. And bilang isang editor, you have to engrave this, no? Kailangan mo tong itatak sa isip mo while you are doing your work, while you are doing your edits, no? So it is very important, no, na when it comes to editing, dapat yung editor ninyo nandoon din sa scene kapag nagtitake na ng video clips, no? Kasama ng mga videographer, even the director, no? Para makapagbigay siya ng insight na, sir, boss, mas maganda yung ganito, ma'am, mas maganda yung ganyan, pwede ba tayo mag-take ng ganitong shots? So that when it comes to editing is alam mo na, no, kung ano yung mga clips na gagamitin mo. And number 2 is yung FPS or frames per second. No, ano ba yung FPS or frames per second? Yung FPS na yan or frames per second na yan, literal na frames per second, yung dami ng frames kada segundo. So, kailangan yung i-keep in mind, no, na mas mataas yung FPS, mas smooth yung galaw or yung nakaka-capture na galaw ng camera. Mas mababang FPS is less smoother na galaw, no, na nakukuha ng camera. Meron tayong 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 45 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 180 FPS, and so on and so forth. For some of the mobile phones, yung iba merong 60 FPS such as iPhones and yung mga high-end or flagship na Android phones. Meron silang mga 60 FPS. So, what I would love to suggest is kapag nag-take kayo ng shots, please make it 60 FPS para mas maraming frames yung nakukuha. Pero, eto na, dito na papasok yung pero. Hindi ito yung kinakailangan para sa rendered or yung output ng video edit niyo. A lot of people loves to see 60 FPS, whether it is on TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels, Instagram Reels. Ayan, 60 FPS yung gamit ng ibang content creators, yung mga vloggers. Kasi yung video na ginagawa nila, it is a real life projection. So that is the difference between a film and vlogging. So when it comes to film creating, ayan, even though a lot of people loves to see 60 FPS, in reality, 60 FPS or higher FPS is just a part of the whole process. Ulitin ko 60 FPS is just a part of the whole process, but not actually needed in video rendered files for a film purpose video. Meron akong ipapakita sa inyo dito. May papakita ko sa inyo dito.
Eto, meron ako sample dito ng 60 FPS and I want you guys to watch very carefully, no? To know the difference between 60 FPS and 24 FPS. So this one is yung 60 FPS ng Avengers, no, kinuha ko. Captain Sam, can you hear me? So ayan, tawag dito. While you are watching, you can very clearly see, no, na very unnatural. Look at the actor's movement. Look at the character's movement. It is very smooth. While the background, along with the graphics, ito, yung mga particles, along with the graphics, mas mababa yung graphics, yung frames ng graphics, and the graphics cannot keep up with the movement of the people or the actor inside it. 'Di ba? It is very unnatural. 'Di ba? Nakikita nyo ba? Yung paghinga, tingnan natin dito ulit, ulit natin. Yung paghinga ni Cap, yung paghinga ni Cap, at saka yung background niya. The background is playing on the 24 FPS while the actor is playing on the 60 FPS. So it is very unnatural and it is very too smooth for a film. 'Di ba? Ayan yung paglipad. Kita niyo yung paglipad ni Falcon. It is very unnatural, no? So if you're going to change this from 60 FPS, so let's modify this from 60 FPS to 24 FPS, you could very drastically see, no, na yung video mo magmumukhang film talaga siya. Kasi number one, if you do have graphics on it, magma-match up yung graphics doon sa movement ng tao. And lastly, meron kasi tayong tinatawag na native eyesight when it comes to film. And yung nakasanayan kasi ng tao kapag nanonood ng film is yung 24 FPS. Ito yung needed talaga na size ng frames per second kapag mag-create ng film. So this one is at 24 FPS. Captain Sam, can you hear me? Look, On your this left. one is a little bit blurry yung movement niya. So it comes very natural sa mata ng tao. Nakita niyo yung difference. So pwede ninyong balikan ulit. Balikan niyo yung una, tas balikan nyo ito, no? Balikan nyo yung 60 FPS, balikan nyo yung 60 FPS para makita ninyo yung difference. Diba? So, now, if you do understand na kung ano yung sinasabi ko dito sa FPS na to, we will proceed. So, again, bago tayo mag-proceed sa susunod, ulitin ko, you have to take the videos in 60 FPS and you have to render it in a 24 FPS, which is ito. Okay? So, sige, let's proceed. After ng FPS, meron tayong napag-usapan na other topic, which is yung number 3 natin, yung video resolution and aspect ratio. Yung video resolution and aspect ratio na napag-usapan natin kagabi is, yung video resolution, ito yung dimension ng isang video. Kapag sinabi nating dimension, ito yung pixel density, yung dami ng pixel sa loob ng isang video. Kung magbubukas kayo ng YouTube, sa phone, sa PC, sa laptop, meron kayo makikitang option dito, no, ng quality ng video. Let's start up with the 360p. Yung 360p, makikita ninyo na blurry siya. Bakit? Kasi 360 pixels lang yung density On your left. ng video na to. 'Di ba? The smaller the pixel density ng isang video, the blurry it is. Taasan natin siya, gawin natin na 480. Makikita ninyo na much more clearer yung 480p kaysa sa 360p. Okay? Kasi mas mataas na yung pixel density niya. Mas marami na siyang pixels, which is 480 na nga. So ngayon, meron tayong tinatawag na 1080. Ayan, 1080p. Kita ninyo, smooth na yung video quality kasi mas mataas na yung tinatawag natin na pixel density. So, for some of the people who likes to create films, 1080p is the very standard, no? Very standard ng filmmaking. But you can also find, yun nga, itawag natin na 4K, yung 2K and then yung 4K, na sobrang linaw na. Dahil sa sobrang linaw niya, hindi na siya kaya ng internet ko. Ayan, no? Kita every detail. Look at this woman's dress. 'Di ba? Kita yung detail, and even yung kay Black Panther. Kita ninyo every scales nung suit na gamit niya.
So, ganun kalinaw yung 4K. But in your case, kahit 1080p, ito yung nire-require ata sa inyo ng Circla. So, yun yung video resolution, okay? Yung dimension or yung density ng pixel. So, ano naman ngayon yung aspect ratio? So, yung aspect ratio, ito yung frame size per projection. So, ito yung papakita ko na lang sa inyo example. Ito yung aspect ratio. Like for example, pinili nyo yung 1 by 1. Given na yun, 1 by 1, it is a square. Kasi 1 yung width, 1 din yung height. So, it would be square. Ito siya, simula dito. Yun yung kabuuan niya. Okay? Kapag pinili naman nyo yung 9 by 16, ito yung ginagamit ng mga TikTok users, no? Or even yung mga YouTube Shorts, tsaka Facebook Reels. Yung parang naka-portrait, ito yung standard para sa mga phone sizes. But, when it comes to film, what you want to do is to choose yung 16 by 9. Ito yung standard for a film. So, ito yun. So, the difference between video resolution and aspect ratio is that video resolution, siya yung dimension or yung pixel density, but the aspect ratio is siya yung frame size for projection. I hope everyone gets this na, no? Ayan. Question ulit. May magtatanong dyan, manigurado. Sabihin, daddy, paano po yung parang black film sa taas at saka sa baba ng mga videos na nakikita namin sa mga movies? So, you do have two options. Number one is yung pwede mong baguhin, no, yung aspect ratio dito via custom changing. But if you are not used to it, kasi merong proper computation ito, na kapag binago ninyo yung height, magkakaroon nga siya dito, but at the same time magkakaroon din siya sa gilid, and it would be unnatural sa isang film. So, hindi ko na i-discuss yun dahil mahaba-habang proseso yun. What we're gonna do is, I'm gonna give you a copy, no? Gumawa kasi ako ng PNG file. Dun sa mga nakakaalam, alam na ninyo kung ano yung PNG file. Yun yung mga pictures na pwedeng deleted yung background. So, ibig sabihin, transparent siya. I've created a PNG file, no? Na pwedeng maging border. And ito yun, this one. Pwede ko tong i-upload, tas bigay ko sa inyo yung link if gusto ninyo. So, papakita ko sa inyo kung paano to ginagamit. May ko to dito. And then, open natin to. And then, from there, makikita ninyo na meron ng black sa taas at saka black sa baba. Stretch out ko lang konti. Yan. Makikita ninyo na meron ng black sa taas, meron na din black sa baba. So, kapag pinlay ko to, meron tong black film sa taas, black film sa baba. Captain Sam. Meron siya nito. Tapos, meron na rin siya dito. While kanina, wala niyan. Ito. On your Diba? left. Wala siya niyan. Wala siya niyan. So, ngayon, pwede ninyong gamitin to para magmukhang film yung inyong edit na gagawin. I-upload ko to sa Google Drive and then bibigay ko sa inyo yung link if gusto ninyong gamitin, kunin lang ninyo. So, there you have it. Yung video resolution, aspect ratio, and even, no, yung tinatawag natin na black film above and below ng isang video. So, sige, let's proceed. Natapos na tayo dun sa understanding ng whole concept ng video editing, yung FPS and frames per second. Natapos na rin tayo sa video resolution and aspect ratio. We will now proceed doon sa tinatawag natin na mood projection, no? Projecting the mood of the video via color grading. So, ito na, papasok na yung color grading. Question, Dade, ano ba ang color grading? Sige, ang color grading, ito yung process, no, ng pagmamanipulate ng color nung inyong mga video clips. Again, color grading is the process where you manipulate the color in your video clips para makapag-provide kayo, no, to provide the necessary mood or feels that your audience needs. So, sige. Katulad ng sinabi ko kagabi, if you are going to create a horror or suspense film, do you think it would help to have a bright and high saturated color grade para sa video na ginagawa nyo? Sige, ito example. Wala kasi akong mga clips na pwedeng ipakita sa inyo from my past editing kasi may NDA kasi ako, yung non-disclosure agreement, baka ako'y makasuhan. Yan, so ito. Kinuha ko to, again, sa senior high. Ito yung ginawa nila. Ito yung mga ginamit nilang clips para sa kanilang filmmaking. So, ito yung isa sa clip. Ito yung normal. Ito yung normal shots. Ito yung normal shot pala nung video, yung camera na gamit nila. Again, yung scenario natin, kung suspense at horror, tingin ninyo, yung ganitong color, naibibigay ba niya yung feels ng isang
horror, yung feels or yung mood ng isang horror or suspense na palabas. Diba hindi? So yung question ko kanina, ayan, paano kapag tinaas natin yung brightness at saka yung saturation ng isang film, magmumukha na ba siyang horror? Tingin nyo guys, mukha na ba siyang horror? Di ba hindi? Parang ang saya-saya niya. Di ba hindi? Parang ang saya-saya niya kasi sobrang tingkad ng kulay niya. Yan, kahit lagyan mo pa ng ganito yan eh. Yan. Kahit lagyan mo pa ng ganito yan. Ang saya-saya niya. Oh, di ba? Ang tingkad ng kulay niya. So, what we tend to do is to understand kung ano ba yung color na kinakailangan dun sa genre na gagawin mo. If yung genre na gagawin mo is for comedy, I guess pwede to, yung bright. Diba? But if you're going to use action, kung action ng genre mo, a little more desaturated kaysa sa isang ito. But if your genre is an horror and suspense, so again, kaya ako dun nakafocus kasi ayun yung mga presets na meron ako. Kung horror at suspense yung genre mo, meron akong ginawa dito. So, I guess this one would make it seem more natural. Ayan. Look how ominous it is. Dahil dinisaturate ko, tapos binabahan ko yung brightness, and I adjusted the color itself. Tinaas ko yung blue. Ito, kung makikita ninyo. Tinaas ko yung blue para magmukhang malamig, no? Kasi 'di ba, cold gives a vibe ng isang horror, thriller, suspense, 'di ba? Yan, na feels. So, this is how it looks. 'Di ba? Much more ano na siya. Pasensya na kung mababa yung pixel rate ha, yung pixel density pala. Kasi pangit din yung camera na gamit nila eh. Pero yun nga, lalo na kapag nilagyan mo dun to ng ano ito, yung black film na tinatawag natin. 'Di ba? Mukha na siyang horror. 'Di ba? You can use this for a horror film na. Nagets ba ninyo? So, yung pagko-color grading, nasa tamang pagtitimpla yan. Kailangan alam nyo yung mood, no? Or yung genre ng inyong movie. So, sa color grading, meron din naman yan sa CapCut na mobile. Ayan, magagawa nyo rin yan. Dito, hanapin nyo lang yung adjustments, tapos yung colors. Ayan. So, if you do understand, no, yung tinatawag na color grading, I hope na nagets na ng bawat isa kasi it's not that hard to understand, no. We will now proceed dun sa panglima or yung last na tinatawag natin, yung sound engineering. Sound engineering, being able to understand and anticipate the necessary sounds that are needed para sa inyong film. Kasi makakapag-boost ito dun sa video edits ninyo drastically. Like legit. Just imagine, no, piniplay ko to nang wala akong audio pa na nilalagay. Wala pa siyang sound engineering. But sige, let's give it a sample. Like for example, mag-start tayo with the BGM. Ayan. Ulitin ko, no? Kailangan alam mo, no? Kailangan alam mo at ma-anticipate mo kung ano yung necessary sounds na kinakailangan doon sa ini-edit mo. Again, naka-anchor ulit ito sa dapat alam mo kung ano yung genre or yung output na gusto mong kalabasan doon sa edits mo. So in this case, I'm trying to project a horror film. So I downloaded this one sa YouTube. And I downloaded this one on YouTube. Ito yung sound. Ayan yung sound niya. Diba? Kung ilalagay ko yan dito, which is ito na yon, nilagay ko na siya free horror ambience ominous background. Kung ilalagay ko na siya dito, just imagine kung gaano ka-drastically nag-improve yung film. Diba? Another thing, it's not just limited into BGM or background music. You can also add SFX or yung sound effects na tinatawag.
no, para ma-improve pa. In this case, nag-download ako ng Heartbeat kasi yung story ko dito, naglalakad siya, di ba? Naglalakad. Yung story dito is someone is walking inside the room and parang may chills na mangyayari or may suspense na mangyayari, and for that thing to happen, kailangan kong ma-build up yung mood. So I added a heartbeat sound, which is ganito yung kalalabasan niya. Nagets ba ninyo? Nandun na yung heartbeat sound. Ngayon, hindi pa ako natatapos dyan, hindi pa ako kontento. Meron pa ako dinownload na file. Eto. Naglagay ako ng explosion effect. So, dito sa explosion effect, ang mangyari kasi sa kanya, kung ganito lang, kung sa explosion effect lang, ito yung tunog na explosion effect. What I try to do is to be creative. Ang gagawin natin dito is edit ko muna to, and then i-reverse ko to. Tapos i-extract ko na siya. Extract audio. So, delete ko na to. Ito yung sound niya. Listen to it very carefully. Tingnan niyo yung sound niya. Nagets nyo? I reverse engineered yung mismong audio to provide a crescendo sound na parang something's going to happen to add yung tinatawag na tension. So, pagsasama-samahin natin sila, and then at the end of it is just a blank video, parang cliffhanger. The tension is there, and then the tension is there, and then you're gonna leave them in the air like a cliffhanger. Ganito yung magiging itsura niya. Ladies and gentlemen, ayan yung isa sa mga edits na basic gawin. But then again, nandun yung tension and nandun din yung cliffhanger na tinatawag. So yung mga bagay na yun, malalaman ninyo yan if you continuously watch movies. So isa yan sa pwede ninyong pang-cut, cutscene, cliffhanger with attention in it. Kung magpo-provide kayo ng suspense and horror. Ayan. So, yun yung mga bagay na napag-usapan kagabi, no? And I hope itong lesson na binigay ko, basics and fundamentals, will help yung iba pa na mga hindi nakapunta kahapon. So sige, after this video, magpo-provide ulit ako, no, ng part 2, which is yung tinatawag naman natin na cuts and transitions. Kung paano yung mga cuts na seamless, yung mga transitions na ginagamit in a Hollywood films, no, na magbibigay ng detailed shots doon sa inyong film na gagawin. So once again, this is Daddy Riz, and I hope meron natutunan ng bawat isa. Ayan. Kung meron kayong mga suggestions or questions, mag-PM lang kayo doon sa GC, and then sasagot naman ako agad. Ayan, dahil ito ay aking commitment sa grade 10 Agoncillo. Dahil love ako ng mami nyo. Joke lang. Anyways, highway segways. Riz out. Thank you. Goodbye.